GMRC 2, Quarter 1, Week 7, Day 1. Hello, welcome to my YouTube channel. This is Chell. Please share, like, and subscribe. Thank you. GMRC 2, Quarter 1, Week 7, Day 1. Pagtitipid na nakabubuti sa kapaligiran. Mga kasanayang pampagkatuto. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay naasahang na iisa-isa ang mga wastong paraan ng pagtitipid na nakabubuti sa kapaligiran at nakakikilala ng wastong paraan ng pagtitipid na nakabubuti sa kapaligiran ay pagganap sa tungkuling gamitin ng wasto at sulitin ang mga bagay upang masanay sa pagiging masinop. Mula sa ating nakaraang aralin tungkol sa pagkilala sa sarili at tungkulin sa Diyos, sama-sama po tayong manalangin. Magandang araw sa inyo mga bata. Kamusta kayo? Handa na ba kayo sa ating aralin? Magaling! Ngayon, pagmasdan ang mga larawan at sagutin ang mga tanong. Una, ano ang ipinapakita ng larawang A, B, C, at D? Ikalawa, paano natin naipapakita ang pagtitipid? Bilang isang bata, ano-ano ang paraan ng pagtitipid ang alam mong nakatutulong sa pagpapabuti ng kapaligiran? Ngayong araw, pag-aaralan natin ang pagkilala sa kahulugan ng kapaligiran at mga paraan ng pagtitipid na nakabubuti dito. Gayon din, ang pangangalaga sa kapaligiran ay ang ating pagganap sa tungkuling gamitin ng wasto at sulitin ang mga bagay upang masanay sa pagiging masinop. Gawaing pag-unawa sa mga susing salita. Ngayon mga bata ay ating tukuyin ang mga kahulugan ng mga salitang ating gagamitin sa ating aralin. Basahin natin ang mga kahulugan ng bawat salita. Kapaligiran, paligid ng isang lugar na pinamumuhayan ng isang tao, hayop o halaman. Kasama rito ang iba't ibang elemento tulad ng hangin, tubig, lupa, mga halaman, mga hayop, at iba pang mga organismo, pati na rin ang mga bagay na likha ng tao tulad ng mga gusali at kalsada. Pagtitipid, hindi pag-aaksaya ng rekurso, pag-iwas sa labis na paggugol o paggamit ng anuman. Halimbawa, pagpatay ng ilaw kapag hindi ito ginagamit. Paggamit ng timba ng tubig sa pagligo sa halip na nakabukas na gripo. Pagluluto lang ng sapat na dami ng pagkain, pagre-recycle at tamang paggamit ng oras o pag-una sa mga gawaing kailangang tapusin agad. Rekurso, anumang bagay, dako o lugar na mapagkukunan ng anumang kailangan o dahil sa kasaganahan ay nakahandang tumugon sa anumang pangangailangan. Halimbawa, kagubatan, karagatan, at iba pa. Pagbasa sa mahalagang pag-unawa. Ngayon naman mga bata, ating talakayin ang pagtitipid na nakabubuti sa kapaligiran. Basahin natin ang description sa bawat larawan. Ito si Rina. Pinapatay niya ang ilaw kapag hindi na ito ginagamit upang makatipid sa kuryente. Ito si June. Kapag may sobra siyang pera, ay kanya itong iniipon upang mabili niya ang kanyang nais na bilhing mga bagay. Ito si Jan. Gumagamit siya ng baso kapag siya ay nagsisipilyo sa halip na gripo na tumutulo upang hindi masayang ang tubig. Ito si Ben. Kumukuha at kumakain siya ng tamang dami ng pagkain na kaya niyang ubusin upang walang masayang. Ito si Ana. Kanyang itinatabi at sinisinop niya ang kanyang mga gamit sa paaralan upang hindi siya palagi nagpapabili sa kanyang mga magulang. Pagpapaunlad ng kaalaman at kasanayan sa mahalagang pag-unawa.
Ngayon, isa-isahin natin ang mga larawan at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano ang ginagawa ni Rina sa ilaw kapag hindi niya ito ginagamit? Bakit kailangang patayin ni Rina ang ilaw? Anong mangyayari kung hindi niya ito papatayin? Kung malaki ang babayaran sa kuryente ng mga magulang ni Rina, ano ang mangyayari? At ano ang kanyang matitipid? Ngayon naman, ano ang ginagawa ni June sa mga natitirang pera niya? Ano kaya ang mapapakinabangan ni June sa kanyang pag-iipon? At anong katangian meron si June? Ngayon, paano magsipilyo si John? Saan niya inilalagay ang tubig kapag siya ay nagsisipilyo? At ano ang kanyang matitipid sa ganitong paraan? Ano ang ginagawa ni Ben kapag kumakain? Bakit kaya kumukuha lamang siya ng tamang dami? Ano ang kanyang matitipid? Paano ginagamit ni Ana ang kanyang oras? Ano ang kanyang matitipid dito? Kayo, paano ninyo ginagamit ang inyong oras? Magaling mga bata! Ngayon, anong katangian ang taglay ng bawat bata sa ating tinalakay? Tama! Ito ay ang pagiging matipid. Bakit mahalagang magtipid at maging masinop? Tama ulit! Tandaan mga bata na mahalagang magtipid at maging masinop upang may magamit sa panahon ng pangangailangan. Pagpapalalim ng kaalaman at kasanayan sa mahalagang pag-unawa. Para sa unang gawain, isulat ang letra ng mga larawan na nagpapakita ng pagtitipid na nakabubuti sa kapaligiran. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Ngayon, sa ating naging talakayan at gawain sa araw na ito, ano ang inyong natutuhan? Maaari ba kayong magbigay ng mga halimbawa ng mga wastong pamamaraan ng pagtitipid na nakabubuti sa kapaligiran? Isulat ito sa inyong sagutang papel. Pangatlo, ang mga wastong pamamaraan ng pagtitipid na nakabubuti sa kapaligiran ay nagpapakita ba ng inyong pagganap sa tungkuling gamitin ng wasto at sulitin ang mga bagay upang masanay sa pagiging masinop? Pang-apat, mahalaga ba na inyong nakikilala ang mga wastong pamamaraan ng pagtitipid na nakabubuti sa kapaligiran? Pagtataya ng natutuhan. Para naman sa ikalawang gawain, kilalanin ang mga paraan ng pagtitipid. Lagyan ng check kung ito ay paraan ng pagtitipid at X naman kung hindi. Una, pag-iipon ng pera upang mabili ang nais na bilhin. Pangalawa, paggamit ng baso kapag nagsisipilyo sa halip na nakabukas na gripo. Pangatlo, pagpapanatiling nakabukas ang gripo habang nagsisipilyo. Pang-apat, pagpatay ng ilaw kapag hindi na ginagamit. Pang-lima, paglalagay ng natirang pagkain sa refrigerator upang makatipid. At pang-anim, pagtitipid sa paggamit ng papel at lapis sa paaralan. Mga dagdag na gawain. Panuto. Isulat sa sagutang papel ang letra na nagpapakita ng pagtitipid. At dito nagtatapos ang ating aralin. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe. Thank you!